Hello ka-anime! Tara, pagkukwentuhan natin ang bagong kwento ni Hanemichi Sakuragi. Ang kwentong ito ay isang katangisip lamang at walang kinalaman sa tunay na kwento o original slam dunk anime. Pindutin na ang subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na ating i-upload. Pero bago yan, intro muna tayo. College Matches Chapter 53. At sa pagkakataong iyon ay napangiti naman si Coach Sasaki dahil unti-unti na silang nakakabalik sa laro. Sige, Toyama Tigers, kaya nyo iyan. Talunin nyo ang team ng Kanagawa Rising Sun. Sigaw ng mga taga-suporta ng Toyama Tigers. Masama ito. 6-0 run na ang Toyama Tigers. Kapag nagpatuloy pa ang magandang opensa ng Toyama Tigers, ay maaari pang mabaliktad ang sitwasyon at baka matalo sa laro ang Kanagawa Rising Sun. Wika ni Akagi habang pinapanood nito ang nagaganap na laban. Nasa panig na nga ng Kanagawa Rising Sun ang ball position at dahan-dahang idrinidribble ni Kenzo ang bola palabas ng Toyama Court. Ngunit hindi pa man nakakalabas ng Toyama Court si Kenzo ay muling natapik ni Adams ang bola sa mga kamay nito. At ang bola ay mabilis namang nakuha ni Yamada. Sabay tira nito ng 3 at hindi nagawang i-block ni Hashimura ang tira ni Yamada. Kaya naman nagresulta iyon ng successful shot. Ang score sa pagkakataong iyon ay 33-25. 7 minutes and 38 seconds na lang ang nalalabing oras sa second quarter. Mukha yatang nawawala ka sa konsentrasyon ha, Kenzo? May problema ba? Wika ni Sakuragi kay Kenzo nang mapansin nito na parang balisa si Kenzo at parang may dinaramdam sa katawan. Sakuragi, mukhang kailangan kong magpasob dahil masama ang pakiramdam ko at masama ang katawan ko. Mahinang tugon ni Kenzo kay Sakuragi. Narinig naman ng referee ang sinabi ni Kenzo, kaya naman napatawag ito ng officials timeout. Mabilis namang lumapit ang medical team kay Kenzo upang i-check ang kalagayan nito. At doon nga ay nakumpirma nila na may lagna si Kenzo. At dahil iyon sa pabago-bagong lagay ng panahon, samantalang ang medical team to naman ay nilapitan ng iba pang manlalaro ng Kanagawa Rising Sun na nasa bench at sinuri nila ang kalagayan ng mga ito. At ang nakumpirma nilang may malalang lagnat ay sina Fujima, Jin, Harikawa, Fukuda, Sasauka at Hanagata. Kaya naman nagdesisyon na ang medical team na dalhin ang mga ito sa clinic kasama si Kenzo. At ang natira na lamang sa manlalaro ng Kanagawa Rising Sun ay sina Maki, Togashi, Hashimura, Sendo, Sawakita, Rukawa, Kiyota, Sakuragi at si Zen. Nag-alala naman ang mga taga-suporta ng Kanagawa Rising Sun dahil sa mga player na dinala sa clinic. Samantalang kinakabahan naman sila sa maaaring kahinatnan ng laro. Positibo naman ang pananaw ng 4 na ungas dahil alam nilang maipapanalo ng Kanagawa Rising Sun ang laro. At dahil sa nangyari ay nagkaroon ng dahilan ang mga natitirang player ng Team Kanagawa upang magseryoso sa laro. Togashi, ipinauubaya ko na sa iyo ang natitirang quarter ng labang ito. Zen, palitan mo muna si Hashimura para magpahinga ito. Sawakita, Rukawa at Sakuragi, seryosohin nyo na ang laro at durugin nyo ang Team Toyama Tigers. Wika ni Coach Osaka kina Togashi, Hiroshi, Sawakita, Rukawa at Sakuragi. Opo, Coach! Tugon naman ng mga ito kay Coach Osaka. Team, hindi man ako kasama sa coaching staff ng Kanagawa Rising Sun, pero ito lang ang masasabi ko sa inyo. Alam kong kakayanin niyong ipanalo ang labang ito
dahil mayroong katangian ng team na ito na wala sa ibang team. At iyon ay ang pagkakaisa, pagtitiwala sa isa't isa at pagtutulungan ng bawat player para manalo sa laban. Wika naman ni Mira sa mga players. Lalo namang lumakas ang loob ng mga players dahil sa sinabi ni Mira. Pagkalipas ng 3 minuto ay nagtungo na ang 5 manlalaro ng Kanagawa Rising Sun sa loob ng court. At sa pagpapatuloy ng laro ay nasa panig ng Kanagawa Rising Sun ang ball position. At mabilis na ibinaba ni Togashi ang bola patungo sa kanilang court. Sinubukang agawin ni Adams ang bola sa mga kamay ni Togashi. Ngunit bigo siyang gawin iyon sapagkat alerto si Togashi sa maaaring mangyari sa laro. Pagkarating ni Togashi sa half court ay ipinasa kaagad nito ang bola kay Zen. Pagkasalungan ni Zen sa bola ay isang mabilis na dribble crossover ang ipinamalas nito kay Yamada, dahilan para malusutan nito ang depensa ni Gray Yamada. Nagulat naman ang buong team ng Toyama Tigers dahil kahit na matangkad si Zen ay napakabilis nitong tumakbo at hindi man lang ito masabayan ni Yamada sa pagtakbo. Maya-maya ay isang behind the back pass ang ginawa ni Zen at napunta ang bola sa mga kamay ni Sakuragi na nasa pagkakataong iyon ay nasa ilalim ng basket. Sa pagkakataong iyon ay hindi na nag-alinlangan si Henyo na itira ang bola kahit na sinabayan siya ni Naito sa pagtalon. At nang makita ni Sakuragi na maabot ni Naito ang kanyang tira, ay mabilis niyang ibinaba ang bola pagkatapos ay muli niya itong inangat at tumira ng isang slam dunk. Napatulala na lang ang lahat sa ginawa ni Sakuragi. At dahil sa slam dunk na iyon ni Sakuragi ay dagdag puntos para sa kupunan ng Kanagawa Rising Sun. Ang score ay 35-25. 7 minutes and 3 seconds na lang ang nalalabing oras sa second quarter. Togashi, Zen, Sawakita, Rukawa, ipaubayan nyo na sa akin ang paghabol sa tira ng 3 bugok na player ng Toyama Tigers. Pipigilan ko ang mga tira nila. Wika ni Sakuragi sa kanyang mga kakampi, sabay turo nito kina Adams, Yamada at Sawate. Hindi kami papayag sa gusto mong mangyari, Gunggong. Wika ni Rukawa kay Sakuragi. Hindi pwedeng hindi kami tutulong sa iyo dahil magkakampi tayo, Sakuragi. At saka ayaw namin na magka-injury ka ulit. Dugtong pa ni Sawakita sa sinabi ni Rukawa. Sige Tim, man-to-man defense tayo. Seryosohin na natin ang laro. Wika naman ni Togashi sa kanyang mga kasama. Pagkatapos ay tumakbo na ito patungo kay Adams upang bantayan ito. Ilang sandali pa ngang lumipas ay sinimulan na ni Adams ang kanilang opensa. Habang idrinidribble ni Adams ang bola ay napansin nito na nakaman-to-man defense na ang Kanagawa Rising Sun. Kaya naman kahit na nahihirapan ay itinawid pa rin ng mag-isa ni Adams ang bola patungo sa kanilang court. Maya-maya ay ipinasa ni Adams ang bola kay Yamada. Tagumpay namang nasalo ni Yamada ang bola. Tignan natin ang galing mo, Yamada. Wika ni Zen kay Yamada, sabay depensa nito. Sa pagkakataong iyon ay sinubukan pa ring atakihin at lusutan si Yamada ang depensa ni Zen. Ngunit kahit saan siya magtungo ay nasusundan pa rin siya ni Zen. At dahil sa nahihirapan si Yamada na lusutan ang depensa ni Zen, ay wala na itong nagawa kundi ipasang bola kay Sawate. Pagkasalungan ni Sawate sa bola ay akmang ititira nito ang bola mula sa right side ng 3-point area. Ngunit mabilis siyang napigilan ni Sawakita kaya naman ipinasa nito ang bola kay Kodo. Pagkasalungan ni Kodo sa bola ay natake kagad dito ang depensa ni Rukawa, sabay tira nito ng fadeaway shot. Ngunit mula sa likuran ay sinupalpal ni Sakuragi ang tira ni Kodo at ang bola ay lumutang sa ere. Sa pagkakataong iyon ay bumuelo ng talon si Zen at dinuko nito ang bola sa ere. Pagkakuha ni Zen sa bola ay ibinalibag nito ang bola patungo kay Sakuragi na mag-isang nakatayo sa ilalim ng kanilang basket.
Pagkasalunga ni Sakuragi sa bola ay idinakdak nito ang bola sa ring at puntos na naman para sa kupunan ng Kanagawa Rising Sun at ang score ay 37-25. 6 minutes and 40 seconds na lang ang nalalabing oras sa second quarter. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Abangan na lang natin ang susunod na video na ating i-upload. Maraming salamat po.